Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Mga kabunyog, sa mga bagong viewers natin dito sa ating bagong Facebook page, napapanood niyo po ako sa Facebook page ng Informador. Napapanood niyo rin ako sa YouTube channel ng Attorney Enzo Bunyog. Yan. Yan po ang mga bagong page natin at YouTube channel. Dito po sa ating bagong social media platform na ito, mga hindi lang po isang topic ang dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 topics po ang i-discuss natin. So medyo mahaba-habang talakayan tayo. Ha? Ayan, ang napili kong 3 topics na i-discuss natin. Una, sabi ni Sara Duterte, hmm, ang paniniwala niya daw, unstable na ang gobyerno ngayon. Ha? Yan yung sabi niya. Ha? Ang gobyerno daw ni PBBM unstable na. Mahina na, hindi na matibay. Ha? Ah, Ipapaliwanag natin mamaya yan at kung anong masasabi natin diyan. Pangalawang topic natin, hmm, nung sinalang yung budget ng Office of the Vice President sa Senado, sobrang drama naman ni na Amy sa ni Bongpo at ni Jinggoy. Bakit? Anong ginawa nila? Yan, ikikwento ko sa inyo mamaya. Yan, pinapadisiplina na ng mga human rights groups at ng mga abogado, ng mga biktima. Itong si Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Duterte. Bakit? Mamaya, ha? Mamaya, papaliwanag ko bakit gustong ipadisiplina. Sinong magdidisiplina? Ay sisi mismo. Hinihiling nila na isailalim sa disciplinary action si Kaufman. Kung bakit nga, mamaya po. Okay? O. Si Sara Duterte, matapos yung pagsalang ng budget ng OVP doon sa Senado, humarap siya sa media. Tinanong si Sara Duterte kung anong masasabi niya sa gobyerno ngayon ni PBBM. Eh siyempre, panay komentaryo si Sara Duterte. Pero ang isang bagay na nakakakuha ng atensyon ng media, sinabi ni Sara Duterte sa tingin niya, hindi na matibay, unstable na raw ang gobyerno. Ang tinutukoy niya, sa grabe daw ngayong korupsyon na lumalabas, sa grabing korupsyon ngayon, ang gobyerno daw ni Marcos lalong humihina. Hindi na raw ito, hindi ano na daw ito, hindi raw siya magtataka kung sa mga susunod na araw ay lalong magalit ang mga tao at mismong Malacanang na ang pagbalingan ng galit na ito. O yan. Yan ang sinasabi ni Sara. Yung mga daw kasi ngayon, lahat na daw nakikita, korupsyon. Habang nakikita ng mga tao ang matinding korupsyon, humihina ang gobyerno. Lalo na itong gobyerno ni Marcos na grabe daw ang korupsyon. Yan ang sinabi ni Sara. Pero sa, sa ang hindi nakikita ni Sara, sa bagay paano naman makikita ni Sara yan? Hindi naman si Marcos ang pinupuntirya dito sa mga korupsyon na ito eh. Ang mahirap, pwedeng sabihin na problemado nga ang gobyerno kung ang tinutumbok na pinakapromotor ng lahat ng ito, galit ang tao kay Marcos, kay PBBM mismo. Ah, Kapag ganun siguro, totoo na medyo unstable na ang gobyerno. At kapag ganyan, baka nga maraming kudeta na ang naganap. Katulad nung nangyari nun kay Gloria Arroyo. Dahil dun sa garapalang mga korupsyon ni Gloria, yung NBNCTE, yung Hello Garci, sunod-sunod na mga pag-aalsa sa Oakwood, mga mga mutiny, Oakwood mutiny, Marine standoff, o yun, sila Kerubin, sila Danilo Lim, sila General Miranda, sila ah, Trillanes. Kasi galit talaga yung mga tao, pati yung military, galit rin sa garapalang korupsyon sa panahon ni Gloria. Kakaiba naman kasi dito sa gobyerno ngayon ni Marcos, ni PBBM, ah, hindi siya ang natutumbok eh. Walang ebidensya na alam niya ang lahat ng ito. Kumbaga, sinasabi pa nga ng tagapagsalita ng Malacanang na kahit ang presidente handang paimbestiga. At kung nung tinanong, hindi kaya sangkot ang presidente diyan sa mga flood control na yan, na mga anomalya.
Ang sagot ni Jose Claire Castro ay kung involved ang presidente diyan, bakit niya pa iimbestigahan 'yan? Kaya ang isang bagay dito na naiiba sa sitwasyon ngayon, hindi ang presidente ang pinakatumbok. Hindi tulad nung panahon ni Erap na yung korapsyon sa wedding, siya talaga ang tinutumbok. Yung panahon ni Gloria, si Gloria talaga rin ang tinutumbok. Ito hindi, hindi. Kaya, bagamat totoo na mayroong mga kumbaga medyo magulo ang politika dahil nga dito sa mga korapsyon na ito, nagtuturuan. Sila Romualdez, sila Saldi, sila ano, sila Chis Escudero, ang Senado, ang Kamara, at, medyo talagang mainit ang takbo ng pulitika dahil may mga tinatamaan nga dito sa mga anomalyang ito, korapsyon. Pero, ah, mahirap namang sabihin yung sinasabi ni Sara na unstable ang gobyerno. Kasi, um, hindi naman hindi naman umaabot sa punto na ang tao gusto ng pabagsakin o patalsikin si Marcos dahil dito. Sila Sara siguro, nanawagan sila, Marcos resign, patalsikin si Marcos. Yung mga DDS gano'n. Pero yung mamamayan, hindi pa umaabot sa Marcos resign. Kahit yung mga leftist groups na nanawagan ng rally doon sa Luneta noong September 21, lininaw nila, hindi pa sila mananawagan ng Marcos resign. Dahil wala ngang ebidensya pa na si Marcos ay involved din sa mga katiwalian na yan. Bagamat gusto rin nilang singilin si Marcos dahil lalo na diyan sa kapabayaan sa mga budget na yan na pinag-uusapan. Pero yung talagang tumbukin si Marcos para patalsikin na, palitan na, walang gano'n. Mga DDS lang ang nananawagan nun. Kaya stable pa rin ang gobyerno. Hmm. Kaya kahit anong panawagan ng kampo nila Duterte, nung September 21 nananawagan sila, withdraw na daw ng support ng military at ng PNP, hindi nangyari. At yung, gusto sanang sumanib ng kampo ng mga DDS doon sa nagra-rally sa EDSA People Power Monument, itinaboy sila, itinaboy sila. Kaya medyo medyo, hindi naman totoo yang sinasabi ni Sara na unstable ang gobyerno. Bagamat totoo na medyo may political crisis ito kasi ano na talagang may mga senador na nai-involve at hindi pa nga diyan pinapangalanan ng mga kongresista. 'Pag pinangalanan ng kongresista lalong titindi yan. Kaya nagkakaroon ng, ah, kumbaga kaguluhan sa politika. Pero hindi naman ibig sabihin niyan na unstable na ang gobyerno. Ang mahirap kung ang mga tao at kahit ang military at ang PNP galit na sa gobyerno at gusto ng palitan ito. Hindi naman gano'n. Ang nananawagan ng ganyan, DDS, mga Duterte, na kaya nangangarap din ng gising si Sara na sabihin na unstable na ang gobyerno. At ayon nga kay Sara, posible pang dumating ang panahon na Malacanang na raw ang panagutin ng mga tao. Abangan natin 'yan kung magkakatotoo 'yan. Hmm. O dito tayo sa sunod nating topic. Sobrang drama naman nina Amy, Bongo at Jinggoy. Hmm. Nung sinalang yung budget ng Office of the Vice President sa Senado, para ipakita nila Bongo, nila Amy at nila Jinggoy at ng iba pang senador na kakampi nila ang suporta kay sa ah, Vice President. Nandun si Sara eh. Hmm. Ang drama ni Bongo. Sabi ni Bongo, um, napakaraming proyekto, programa ng Office of the Vice President. Kulang pa nga ang budget niyang hinihingi. 908 million ba yun? 908 million, almost 1 billion. Pero sinasabi ni Bongo, kukunti pa daw yun. Hmm? Sabi ni Bongo, kung mayroon akong budget dito, kung pwede lang, ilipat na ang ibang budget ko, ibigay na sa Vice President. Wow. O di ba ang tinding drama niyan? Ang tinding drama. Para namang pera nila yan, pera ng taong bayan yan. Oh, sabi ni Bongo yun, na kung mayroon man daw sa kanyang sobrang budget, kung puwede lang ilipat na lang sa Vice President. Parang nagpapaawa 'no? Parang nagpapaawa yung Vice President na maliit ang budget nito, kaya naaawa daw siya si Bongo. Kung puwede, kung kaya, kung ano lang, legal daw yon, yung budget niya ilipat sa Vice President para matulungan kasi kawawa naman. Hmm. Napakarami daw nitong proyekto. Sus!
Ang 908 million ba, almost 1 billion, maliit ba yun? Si Leni Robredo nga noon, 600 million, 500 million, 600 million. Hmm? Ito pa, ganun din yung drama ni ano, ni Jinggoy. Yung drama ni Jinggoy may patama pa kay Lacson. Sabi ni Jinggoy, oh, total may nagsabi diyan na senador na ano na ang dami raw nating insertions. Ang dami raw nating insertions. O di ano, bawasan na yung insertions na yan. O ibigay na sa Vice President. Total sabi niya, ang dami namang pera na sa insertions. Ay di ba nagsabi kasi si Senador Ping Lacson na yung 90th Congress na Senado, almost 100 billion pesos ang insertions. Halos lahat ng senador naglagay ng kanilang mga insertions. Kaya maraming pera ang insertions ng Senado noong 2020, yung 19th Congress na Senate. O ngayon, pinatamaan ni Jinggoy Estrada si Lacson. O ang sabi ni Jinggoy Estrada, okay, kung marami namang pera tayo diyan kasi marami daw insertion, sabi ng isang senador. O hindi niya pinangalanan pero ang nagsabi nga ng ganun si Lacson. So sabi ni Jinggoy, o sige, ilipat na natin sa Vice President. Susuporta pa sa pondo ng Vice President, may patama pa itong si Jinggoy, drama naman. Ay mas matindi naman itong drama ni Aimee, may patama din. O sabi ni Aimee Marcos, mali-malitang pera ang pinag-uusapan diyan. Pinag-uusapan na binabiyahe, dinadala kung kani-kanino. Hmm? Mali-malitang pera 'yan. So ang dami nating pera. Hmm. Bakit hindi natin bigyan ng ibigay na yung pondo ng Vice President, aprubahan na 'yan. Sabi ni Amy Marcos, barya lang naman 'yan. Oh, imaginin niyo 'yan mga kabunyog. Sa kanila barya lang daw 'yun. Sa kanila barya lang 'yun, Hmm. Sabi 'yun talaga ni Amy. Ibigay na daw sa Vice President 'yan, tutal barya lang naman 'yan. Ang dami nating pera at pinag-uusapan nga, mali-maliit daw na pera. Ah, sa totoo lang, mabuti nga hindi na kinuwestiyon si Sara Duterte doon sa mga paggastos niya. Paano niya ba ginastos ang budget niya yata nung 2025, nitong 2025 parang 700 o 800 million. Parang 800 million. Oo. Dapat pinagpaliwanag pa rin siya nun kung paano niya ginastos ang 800 million na yan. Kaya lang siyempre yung mga senador na yan, kakampi nga ni Sara yan. So, at yun namang nasa majority, ayaw na nilang kiskisan pa sa kampo ni Sara, pinagbigyan na lang nila. O, yun ang sinabi ni Erwin Tulfo, ni Win Gatchalian, nila Mig Subiri na hindi na raw nila kikwestiyonin ang budget ng Vice President. Pero mali yun. Dapat malaman ano yung paano ginastos yung 2025 budget at yung mga biyahe niya. Hindi ba ano yun, malaking nagagastos niya sa mga biyahe niya sa iba't ibang bansa? Hindi man lang tinanong ng mga senador yun. Ha? Kaya anyway, ang ginawa kasi ng Senado, yung mga kakampi ni Sara, ah, todo drama na kawawa ang Vice President, kokonti ang budget nito, na kung pwede lang dagdagan, wag na daw pahirapan, sabi ni Amy, barya lang naman yan. Ah, pero yung mga nasa majority naman, hindi na rin question yung budget ni Sara para pagbigyan na ito. Ay, hindi rin sana dapat gano'n, dapat binusisi pa rin. Lalo na't wala naman halos nagagawa si Sara, biyahe ng biyahe. Hmm. Anyway, ito, last na topic natin. Ang mga lawyers ng mga biktima sa war on drugs ni Duterte at saka mga human rights groups, humihiling sa ICC, sa International Criminal Court na, mga kabunyog, mga kabayan, hinihiling nila na patawan ng disciplinary action itong si Kaufman. Bakit nakikita nilang dapat patawan ito ng disciplinary action? Kasi ayon sa mga ah, sa mga human rights groups at mga non-government organizations na tumutulong sa mga biktima sa war on drugs si Duterte kasama ng mga lawyers, maraming ginawa na si Kaufman na hindi na professional na gawa ng isang abogado. Tinitwist niya yung mga facts,
yung kanyang mga sinasabi ay mga ano na, nagbo-border na sa disinformation. Kaya ayon sa mga iba't ibang grupo, dapat patawan ng disciplinary action si Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Duterte. Ang sinight nilang halimbawa, noong June 12 nang nag-file si Kaufman ng interim release, sinabi niya na dapat i-grant ang interim release dahil mayroon ng 3 bansa na pumayag na. Wala naman palang bansa na pumayag pa, naghahanap pa lang. Sinabi rin ni Kaufman na nag-usap na sila ng prosecutor at hindi ito kontra. Hindi naman pala gano'n. Naglabas ng statement ang deputy prosecutor na wala namang gano'ng usapan, hindi totoo 'yun. Oh, so ibig sabihin sa dalawang bagay na 'yon na binanggit ni Kaufman sa kanyang sinubmit na request sa ICC, nagsisinungaling siya. Unang-una, hindi naman totoo na mayroon ng 3 bansa. Hindi rin naman totoo na payag yung prosecutor. Pero gano'n ang pagkakasabi niya sa pleadings niya. Tapos ngayon na naman, mayroon na naman. Si Duterte daw unfit to stand trial. Ah, samantalang hindi naman gano'n ang totoo. At ngayon sinabi niya na naman na ang stand daw ng gobyerno ng Pilipinas, hindi naman kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa interim release ni Duterte. Hindi naman gano'n. Lininaw ni Yusek Claire Castro yan, hindi sila nagsabi ng gano'n. Hindi siya nagsabi ng gano'n. Ang sabi niya, gagrant ng ICC ang interim release, wala nang magagawa ang gobyerno ng Pilipinas, kundi irespeto ito. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas. Walang ganong stand ang gobyerno na napayag ito sa interim release ni Duterte. Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, na-master na ni Kaufman ang pag-twist ng facts. Kaya totoo naman yon. So ngayon, ang hinihiling ng mga lawyers, ng mga biktima, at yung mga grupo na tumutulong sa mga biktima, patawan ng ICC ng disciplinary action itong si Attorney Kaufman, itong si Kaufman, itong lead counsel ni Duterte. Kasi ang ginagawa niya, hindi na professional, unethical na. Nagsisinungaling na siya, nagpa-file na siya ng mga pleadings na mali-mali, hindi totoo. Nagbo-border sa fake news at disinformation. So anyway, abangan natin kung anong kalalabasan nito. Pero seryoso, seryoso yung stand na yan ng mga lawyers at ng mga ah, grupong tumutulong sa mga biktima. Hindi na nila nagugustuhan ng ginagawa ni Kaufman. Hindi na siya honest sa kanyang pagiging lawyer. Hindi niya hindi niya na siya nagsasabi ng totoo. Tinitwist niya na ang mga facts tulad ng sinabi ni Yussi Claire Castro at dapat siyang patawan di umano ng disciplinary action. Okay? So mga kabunyog mga kababayan, ito ang ating mga topics ngayon dito sa Attorney Enzo Bunyog.